Ang pag-aaral, ang tatalakayin po natin dito ngayon is yung Introduction to Zones of Maritime Jurisdiction. Ano po ba yung maritime zones sa kayong jurisdiction niya? Pag sinabi pong maritime zones, ito yung laging napagtatalunan natin sa sa mainstream, tapos hindi tayo makasabay doon sa pinag-uusapan natin doon sa maritime zone kasi wala nga po tayo na sapat na information na kukuha about ano ba yung maritime zones na yan. And yung maritime zones na yan, and especially yung West Philippine Sea na yan, ay ginagamit ng mga against or mga kritiko ng PDP Laban at ng ating dating presidente at ng ating vice president na tinatag sila ng mga pro-China candidate or Manchurian candidate, especially itong si Congressman Marcoleta. So ano po ba ito ang tinatawag na maritime jurisdiction or maritime zones? Ito po yung pagkakahati-hati mula dun sa baseline natin hanggang doon sa tinatawag na EEC. Yung EEC natin is 200 nautical miles. So yun po ang itatakil natin. Yung from the baseline po hanggang doon sa 200 nautical miles, may kanya-kanyang zone po yan. Ibig sabihin parang may kanya-kanyang level. May kanya-kanyang level po yan. So ano po yung mga ano po yung maritime zones na yon? So proceed po ulit tayo. Yan. Bababasa ko naman sa inyo po. While the oceans cover 2/3 of the world's surface, much of it falls under national jurisdiction. So, sabi nga, yun daw pong ating daigdig ay kino-cover nito ay 2/3 po katubigan. Yung daigdig natin, 2/3 niyang katubigan. Pag atin pong ginawa po yan about sa percentage, it's about 66.66% ng ating daigdig ay tubig. At yung 66.6% na yun or yung 2/3 po na binabanggit dito ay under national jurisdiction. Pag sinabi pong national jurisdiction, nandun po sa ilalim ng kapangyarihan o pamamamahala ng iba't ibang mga bansa. At ang isa nga po dyan ay tatalakay natin yung national jurisdiction about doon sa territorial sea at doon sa internal water ngayon sa atin. So, proceed tayo doon sa ating sa ating kasunod na However, jurisdiction is not same thing as sovereignty. Jurisdiction may confer limited rights to regulate particular subject matters such as fishing or drilling for oil. Yan. So, puntahan po natin. Iyon daw pong jurisdiction, katulad ng ating sinasabi, hindi po siya katulad ng sovereignty. So, dapat maano nyo na kaagad ngayon, inyo nang ma-imagine. Katulad ng sinasabi ngayon sa mainstream na nalilito tayo kapag sinabi nila na ang Pilipinas daw po ay may jurisdiction hanggang 200 nautical miles higher field doon sa EEC, which is the 200 nautical miles. Tama po yun. Pero pag sinabi po nila na meron tayong sovereignty or sovereign rights hanggang EEC, mali na po yun. So nakikita po natin yan sa mainstream media, kahit sa social media. Nakikita natin even the Coast Guard and even yung mga sinasabi na mga geopolitical analyst, parang iminamali po nila yung ating kaalaman ukol dyan. Kumbaga minimislead nila tayo. Sinasabi nila na meron daw tayong sovereign rights sa EEC, which is mali po yun. So meron lang po tayo na jurisdiction doon. Pero saan po mag-a-apply yung tinatawag na sovereign rights saka jurisdiction? Ang sabi din po doon sa atin diyan kanina, yung jurisdiction po may confer limited rights. So limitado lang yung karapatan natin kapag ang binabanggit ay jurisdiction. Ano-ano po yun? Pwede lamang po natin i-exercise yung rights na yon or yung jurisdiction na natin na yon para sa regulasyon. Ano yon? Mag-regulate ng mga
fishing or drilling for oil. So, napaka-particular po, no? Yung pong jurisdiction, i-apply nyo lang po sa pangingisda at for drilling of oil or exploration. Hindi nyo po siya pwedeng i-apply sa criminal law ng coastal state. Tayo po, coastal state po tayo sapagkat meron tayong karagatan. Yun po ang tinatawag ng UNCLOS na coastal state. So, next po tayo na hirap talaga pag walang kasama. So, ayan po, ipapakita na po natin sa inyo, no? Coastal states have different powers in different zones of the oceans. So, malinaw po yun, yung atin pong coastal state tayo, yung bansa natin, coastal state tayo, meron tayong iba't ibang kapangyarihan na pwedeng ipatupad base po sa zone nung tinatawag na yung maritime zone natin. So, kunwari, yan pong nakikita nyo sa una, territorial sea. Dito po sa left side ninyo, sa territorial sea po natin, 12 nautical miles from the baseline. Kita nyo po, may land. Doon sa land na kulay green, na meron po dyang linya, doon nagsimula yung tubig. Yung po bibilang kayo ng 12 nautical miles. Yung po yung sakop noon ay tinatawag na territorial sea. Paglampas po nung 12 nautical miles, hanggang bilang uli kayo ng another 12 nautical miles, ay yung po yung tinatawag na contiguous zone. Yung po ay binubuo ng 24 nautical miles. So, iba din po yung mag-a-apply po dyan. Dito sa territorial sea, ang mag-a-apply po dyan ay yung tinatawag natin na sovereignty. Pag sinabi pong sovereignty, ang pwede natin i-apply dyan yung ating criminal law. Pero pagdating nga po noon tinatawag na contiguous zone hanggang dun sa 200 nautical miles na ang tinatawag natin ay exclusive economic zone, ang mag-a-apply na po dyan ay jurisdiction. Jurisdiction to regulate. To regulate na po, hindi na po siya applicable yung ating tinatawag na criminal law na ating ipinatutupad. So, high sea, yun paglampas po ng 200 nautical miles, yung po yung high sea. At sa ibaba po nun, may nakita kayo ng deep sea bed. So, nakatalakay na natin yan doon sa nakaraan natin, yung tinatawag natin na deep sea bed. At yung sa ilalim naman po ng karagatan, kung inyo makikita, meron kayo makikita na continental shelf. So, yun po yun. So, unti-unti natin nakikita meron tayong maritime zone, merong territorial sea, meron po tayong contiguous zone, at meron po tayong EEZ. Pero sa bawat phases po nun o bawat zone nun, iba't iba ang pwede nating i-apply.